may flood control project ba dito? Uy, maganda ang mga proyekto dito. Yun nga ang isang kinabibiliban namin every time nagpupunta kami sa ibang bansa. Oo, lagi tayong nalulungkot kasi nakikita natin kung gaano kaganda sa ibang bansa. Yung iba kasing mga troll dyan sa Pilipinas, di pa naman nakapag-ibang bansa yung mga yan. Yung iba, akala nila, yung ginagawa natin pagbati ko sa pagkakamali ng gobyerno, akala nila dahil Duterte supporter lang tayo. Ang hindi nila naiintindihan is ginagawa natin yung pagbati ko sa gobyerno para sa lahat, para sa atin. Kasi deserve natin yung magkaroon ng mga ganitong blessing sa bayan natin. Kasi napakalit ng Hong Kong. Di hamak na mas malaki ang Pilipinas sa Hong Kong. Imagine mo kung yung leadership ng Hong Kong ang magmamanage sa Pilipinas. Kasi dito kahit maliit na lupa, talagang napapakinabangan nila dito. Dito sa dito sa ibang bansa, doon sa atin sa Pilipinas, ang dami mga nakatiwangwang na lupa. Dito talagang lahat developed, lahat may building, lahat may kung makikita ninyo, tingnan nyo na lang dito halimbawa diyan sa sa kinatatayuan natin ngayon. Nakita niyo 'yon. May mga buildings doon sa bundok. Punta kayo mo bundok, may building. Tapos may mga high-rise na mga building sa mga bundok. Ayan nakikita niyo dito kami sa may Wanshay area. Nakita niyo yung bundok, tapos merong mga bahay doon sa bundok. Merong mga building, condos doon sa bundok, di ba? So, yan yung sinasabi ko na dito sa abroad, kahit na maliit na lupa, kahit anong itsura ng lupa, talagang napapakinabangan nila. And napakagaganda ng mga kalsada rito, napakagaganda ng mga tulay, yung kanilang mga seawall, ang gaganda. Tapos, dito lang sa Hong Kong, maliit ang Hong Kong. Kung titingnan mo yung mga tourist destinations nila dito sa Hong Kong, mostly bundok, pupunta ka sa bundok, pupunta ka sa Buda, ganyan. Tapos, karaniwan, mga karaniwan mga indoor activities na, di ba? Katulad ng pinuntahan namin kahapon, nagpunta kami kahapon sa may Water World. Water World ng Hong Kong. So indoor indoor water theme park. Di ba? So kayang-kaya natin gawin yung sa Pilipinas Yung mga kalsada na ganyan, kayang-kaya natin gawin. Actually, kung titingnan mo nga dito, yung mga buildings nila dikit-dikit, parang mukhang mga squatter na nga Pero tingnan mo yung dito, yung buhay ng mga tao rito. Maayos, maalwan, lahat ng mga tao dito may trabaho, lahat ng mga tao, walang standby dito. Lahat ng mga tao dito afford nila yung mga bagay na afford din ng mayayaman. Kung ano yung afford ng milyonaryo, yun afford din yun ng normal na tao lang dito sa abroad. Ganyan din sa ibang bansa. And almost maraming bansa sa buong mundo, ganyan na. Dito sa Pilipinas, wala Sa Pilipinas, yung afford ng mayaman, hindi na afford ng mahirap. So yung mga restaurants na kinakainan ng mga mayayaman, hindi na nakakainan yun ng mga mahihirap. Dito, yung mga restaurants na kinakainan ng mga milyonaryo, bilyonaryo, kaya rin kainan ng mga normal na tao. Kasi dito, maraming means para kumita ka ng pera, maraming trabaho. Yung ibang mga tao dito nagtatrabaho 2 sa isang araw. So, mas maraming opportunity na kumita sila ng pera. Therefore, mas malakas yung kanilang purchasing power. Yung mga dito nga ang mga taxi dito, Tesla, ang mga taxi dito, BMW, Mercedes-Benz, yung mga Uber dito, Tesla, yung mga Uber dito, puros mga EVs na. Ang ganda talaga dito. May maiinggit ka. Akala siguro nila na binabanatan natin yung gobyerno ng Pilipinas, akala nila siguro dahil galit lang tayo kay Bongbong Marcos. Hindi Kaya natin binabanatan yung mga nasa gobyerno sa Pilipinas. Kasi dapat kung ano yung meron dito, lalong-lalo na kayo mga OFW, alam niyo yan Kung ano yung meron kayo dyan abroad, dapat meron din tayo niyan dito sa Pilipinas di ba? Yung mga kamag-anak niyo sa Pilipinas, dapat meron din sila niyan. Yung mga magulang niyo sa Pilipinas, yung health benefits na meron sila sa abroad, kung saan man kayo nandoon, ilagay niyo dyan sa comment section kung taga saan kayo. Di ba? Ano yan? Dapat meron din tayo dito. Kasi kung gano'n naman kagagaling yung mga nasa abroad, gano'n din naman kagagaling yung mga nasa Pilipinas di ba? Maraming salamat kay magandang gabi kay Felicitas Soberano dyan sa San Jose, California. Mabuhay ka. Thank you very much. Pasensya na kayo, hindi pa tayo nakakapag-upload ng mga videos. Malapit na kaming umuwi. Next week, babalik na ng Banatero sa Pilipinas. So next week, balik na po tayo sa bakbakan. But for the meantime, ganito na lang muna tayo. Mag-live muna tayo, magkwentuhan tayo. And pag-usapan natin yung mga issues na nagaganap ngayon dyan sa Bayang Pilipinas. Ilagay nyo dyan sa comment section yung mga gusto nyo reactionan ko na mga nakita nyo na posts sa social media. And then re-reactionan natin yan accordingly. Watching from Sydney, Australia, si Sharon Rose, Victoria Law, mabuhay. Si Liza Malonzo from Riyadh, God bless you and mabuhay. So, yun nga, bumaba na tayo sa gobyerno kasi ano bang meron sa Cambodia? Ano bang meron sa Vietnam? Ano bang meron sa Thailand? Ano bang meron sa ano bang meron sa Indonesia? Bakit nalamangan na nila tayo? Ano bang meron sa Singapore? Ano bang meron sa
At least itong mga kapitbahay natin, at least itong mga kapitbahay natin na bansa, anong meron sila na wala tayo? Unang-una sa lahat, mas magaling tayo mag-English sa kanila. Pangalawa, mas friendly tayo. Pangatlo, mas sanay tayo sa hirap. Pang-apat, adaptable tayo. Panglima, itong bansa nating Pilipinas, kompleto yan. From yamang dagat, yamang lupa, yamang bundok, lahat kompleto tayo. Sabi ko nga sa inyo, napakaliit ng Singapore. Kailangan pa nilang pekein yung dagat. Ang Dubai, ganun din. Kailangan pa nilang pekein yung kanilang mga isla para lang magkaroon sila ng isla. Sa Pilipinas, kompleto tayo. Meron tayong isla, meron tayong karagatan na hindi na natin kailangan pekein. Dito naman sa Hong Kong, napakadami nilang napakaliit ng kanilang lupa. Kulang na yung kanilang lupa sa dami ng mga structures, building infrastructures nila. Sa atin, ang lalawak pa ng mga lupa, mga nakatiwangwang. Bakit hindi tayo nagkaroon ng ganito dense or ang tawag dyan, yung densely populated na lugar? Uy, maraming salamat kay Zabeth dito sa Hong Kong, mabuhay ka. Kay @Zabeth026, hindi ba? So, yun yung natin, yun yung sinasabi natin. Ano bang meron sila na wala tayo? Kompleto nandito sa atin lahat. Ang gaganda ng mga Pilipino, ang gagwapo ng mga Pilipina. Ang gaganda ng mga Pilipina at ang gagwapo ng mga Pilipino. Tingnan niyo sa Miss Universe, kinatatakutan yung beauty natin. Hindi ba? Yung sa larangan ng entertainment, yung mga singers natin dito sa Pilipinas, yung mga hindi pinapansin ng mga singers dito sa Pilipinas, pag nagpupunta sa abroad, standing ovation yan pag sumasali ng mga singing competition yan sa So, multi-talented tayo, adaptable tayo, matatalino tayo, magaganda at mga gwapo ang lahi natin. Bakit ang hirap-hirap ng bayan nating Pilipinas? Ang problema ba ay nasa tao? Ang problema ba yung geographical location natin? Ang problema ba yung ating mga lupain? Ang problema natin, tama ka dyan, Jane Santos, ang problema natin yung mga inilalagay nating mga tao sa gobyerno, puros mga magnanakaw puros mga kawatan. Yun ang problema natin. Bumabanat tayo sa mga nasa gobyerno kasi supposedly inilagay natin yung mga tao dyan sa gobyerno para magtrabaho para sa atin. Inalagay natin sila dyan para ma-experience natin yung mga na-experience natin sa ibang bansa. Kami ba, ako ba, gusto ko bang pumunta ng Hong Kong para maranasan ito? Gusto ko pa bang pumunta ng Japan? Kung kaya ko nang makuha lahat ng mga nakikita ko dito sa ibang bansa, diyan sa bayan natin, diyan na lang ako. Ang sarap, there's no place like home. Kung sa tingin nyo ba, yung mga Pilipino, merong sapat na trabaho sa Pilipinas, do you think mag-a-abroad pa sila to work? Hindi na. Kung meron bang opportunity na yung mga nabibili ng mayayaman, nabibili din ng mga mahihirap katulad dito sa ibang bansa, meron tayo sa Pilipinas, sa tingin nyo, aalis pa ba yung mga tao dyan sa Pilipinas? Syempre, hindi na, di ba? So yun, bumabalan tayo sa gobyerno because hindi nila ibinibigay sa atin yung mga bagay na dapat nilang ibinibigay sa atin. Kasi every time na meron silang what do you call this, pinapangako sa atin sa tuwing may kampanyahan, na umaasa naman tayo dun sa ipinapangako nila sa atin, sinisingil natin sila. So huwag kayong magagalit, lalo-lalo na yung mga troll. Kung naniningil tayo sa kanila, sabihin nyo, hindi nyo naman binoto bakit kayo naniningil? Ganun pa rin. Binoto mo o hindi, kapag nanalo na, presidente na siya ng buong Pilipinas. Kay Dilawan ka, kay Pulahan ka, kay Duterte supporter ka. Kapag ka nanalo ka na at ikaw ang presidente ng Pilipinas, presidente ka na ng lahat ng Pilipino, hindi ka presidente lang ng mga bumoto sa iyo, hindi ba? Ganun lang naman yun. So, bumabanat ba tayo sa gobyerno dahil lang ayaw natin doon sa politiko? Oy, maraming salamat kay Nobel Tulyaw. Naku, na-miss kita, Nobel Tulyaw Nobel Tulyaw, mabuhay ka. Tagal na natin hindi nagkita at nagkausap Maraming salamat sa inyong sa inyong pakulay. So, na-miss ko yan yung mga pakulay niyo. The rally in Canada is true. Oo nga Pero ano ba, yung rally dyan sa Canada, pakilagay nga dyan sa mga nasa Canada. Kasi may mga nagsasabi na yung mga sumisigaw daw dyan, mga aktivista yung mga akbayan. Meron bang mga normal na mga Pilipino, let's say for example, mga maisog, yung mga Inday Sara for President movement, yung mga nandiyan dyan sa, Willie Kaliwan, maraming salamat sa iyo dyan sa Japan. Kita tayo dyan sa Japan pagpunta namin dyan Ibanat by sa December. So ayun, yun nga yung question ko. May nagsasabi kasi sa akin, may mga nagsisend sa akin ng mga videos na hinehekel si Bongbong Marcos dyan sa Canada. So ang tanong,
ang yung mga naghehekel ba sa kanya, mga aktivista ba yon o yung mga Pilipino katulad nung mga nagpunta sa Amerika at saka dyan sa Japan? Kasi nung nagpunta si Bongbong dyan sa Japan, yung mga sumisigaw sa Japan, talagang ano yun, yung mga Pilipino, yung mga OFW talaga. O kasi walang komunista dyan sa Japan eh. Pero dyan sa Canada, marami kasing may mga grupo. Just saw it in the real sa Filipino Canada. Yes. Ayun na nga, yun nga yung tanong ko kung yung mga nagsasalita ba na ganyan, mga corn beef ba yan o mga mga Pilipino. O kasi kung corn beef yan, wala yan, walang kwenta yan. Putangin na sila rin yan, magkakakampi rin yan so malabo yan. Pero kung ang nandoon, yung mga talagang Pilipino, katulad ng mga nasa Japan, di ba, nagpunta si Bongbong sa Japan, nagmukhang tanga siya doon dahil talagang hinabol siya ng mga Pilipino, yung convoy niya, nakakahiya pa naman dahil nire-respeto pa naman ng mga Hapones. Felicita Soberano, salamat po. Mabuhay ka dyan sa Amerika. God bless you. At saka nung nagpunta siya sa New York, hati halo, merong mga makakaliwa and at the same time meron yung mga maisog na mga Pilipino na nagpunta dyan, di ba? So yun ang di natin alam. But then again, nakakahiya pa rin yun. Hindi ko nga maintindihan yung Prime Minister ng Canada. Bakit mo pa i-accommodate yung isang leader na alam naman ng buong mundo na kapatid na mismo nagsabi na adik at saka magnanakaw yan, hindi ba? So, ewan ko lang, siguro politika, but then again, baka pag nakatalikod, sabi nga nila, meron nga ako nakitang post sa Facebook, hindi ba? Sabi nga nung post sa Facebook, dati nagpadala ang Canada ng basura sa atin. Ngayon naman, ibinalik na natin yung basura sa kanila. Kasi ibinalik na si Bongbong Marcos, which is basura. Alam nyo, pwedeng i-control ng Marcos administration yung kanilang comment section. Pwede nilang patayin yung comment section. Pero mga bossing, grabe doon mismo sa Facebook page ng Prime Minister ng Canada. Oo, grabe. Nobel Tulio, thank you very much again. I miss listening and or watching to you every time I eat my breakfast. Thank you very much, Ma'am Nobel Tulio. Mabuhay ka. Ito yung kaibigan ko diyan sa Amerika na na every morning kasama natin yan. Kaya lang hindi na tayo masyadong nakapag-live. Pero mas maganda pa rin naman yung mga ina-upload natin. Thank you very much, Tita Nobel Tulio. Mabuhay ka. I miss you. Nagkita kami nito sa saan ba tayo nakita sa California? Tayo ni Boss Randel. Oy, putra guys, mabuhay ka. Ito na yung mga 2x2 mga kaibigan kong mga 2x2. Na-miss nyo ba ang live stream natin? I only speak English so I can understand because I have some Filipino colleagues. Hindi kasi itong ewan ko, itong chat ng YouTube ko naging English hindi teka, titignan ko dito. Chat. Wait lang wala hindi na hindi ko natatranslate siya sa English Saan ba tayo? Ayan si Bongbong dyan sa Canada. Oo. Wala namang nagmumukhang tanga lang yan dyan. Yung basura natin, itinapon natin. Yun nga, tinitingnan ko yung comment section doon sa sa Facebook nung Prime Minister nila. Grabe. Talagang dinagsa, sinabi na sayo na yan. Iano nyo na si Bongbong, wag nyo nang iuwi sa inyo na yan. Total naman, inaasikaso nyo sa inyo na yan. Pero, ayun medyo parang dati kasi nagkaroon ng boycott na nangyari dyan sa McDonald's, tandaan ninyo. Noong si Vice Ganda, bumibira sa mga Duterte, tapos siya ang endorser ng McDonald's. Tapos, if I'm not mistaken, talagang medyo nag-dip yung sales ng McDonald's dahil doon. At ngayon naman, Jollibee. Bumisita kasi dyan sa Jollibee yung basurang presidente natin, yung pinakawalang kwentang presidente natin. Nagpunta dyan sa Jollibee and yun nga, naglalakad siya, minumura siya ng mga tao. Shame on you, shame on you. Di ko alam kung naiintindihan niya yung shame on you pero shame on you. Pero tumitingin siya, nakangiti pa siya. Parang hindi talaga tinatamlan nito si Bongbong ng hiya, no? Wala talaga siyang hiya na kahit na anong sabihin mo sa kanya, kahit na anong sigaw mo sa kanya, kahit pagmumurahin mo sa kanya siya, wala siyang pakialam. Kasi nga nanalo na siya. Oo, at saka pa-exit na siya so wala na siyang pakialam. Just the rally not effective, maybe some effects, but best, ewan ko kung anong tinagalog mo, bakit yan ang lumabas siya. Yes, so numb, talagang wala na siyang pakiramdam. Sabi nila kapag ka-addict daw, ganyan kapag ka-addict ka, kahit anong sabihin sa'yo, wala ka ng pakialam. Kapag ka-addict ka daw, puging-pugi ka sa sarili mo. Lahat ng ginagawa mo, feeling mo, tama. Ganun daw pag addict kaya nakakasama ba natin na addict siya? Hindi, yung kapatid niya mismo nag-akusa sa kanya. Maniniwala ba ako sa kapatid niya? Oo naman. Mas maniniwala ako sa kapatid niya, syempre, kaysa dun sa spokesperson niya na wala namang alam tungkol sa sa pinagdaanan nila, hindi ba? So
nakakaya talaga itong mga ano, pag binasa mo talaga yung ano, yung comment o ayan nakalagay doon King of Corruption, flood control scandal. Tapos pag tiningnan mo yung mga tao na nagko-comment doon sa Facebook account or page nung Prime Minister ng Canada, pag tiningnan mo mga totoong tao. Hindi sila katulad ng mga nagko-comment doon sa ano natin, nagko-comment doon sa ating mga ano, Facebook, pagka nagla-live tayo sa Facebook, nagko-comment na pagka-check mo yung mga account nila, wala talagang mga pangalan eh. Walang mga ano account, walang mga ano, mga followers, pero pag tiningnan mo yung mga ko-comment doon sa Prime Minister ng Canada, grabe talaga, mga totoong tao, mga talagang private at personal mga accounts. Nakakatuwa rin eh, kasi yun nga, alis pa ng alis, di ba? Pero yun nga, yun yung sinasabi nila na sa kabila ng nangyayaring gulo dito sa Pilipinas, di ba may rally ang Iglesia ni Cristo, umalis pa yung presidente natin. Maraming mga nagsasabi na bakit pa siya na nagkaroon daw ng ex-deal, kaya umalis na siya kasi initially sinabi hindi daw itutuloy yung pag-alis niya, pero biglang ituloy yung pag-alis niya, and then pag-alis niya, the day after, natapos na yung rally ng Iglesia ni Cristo. So ang tanong, nagkaroon nga ba ng ex-deal? Kasi maraming mga nag-aakusa sa Iglesia ni Cristo na nagrarally lang daw sila, pag nakuha na yung gusto nila, humihinto na sila, o ganun, may mga ganyan eh. Kaya nga pinaliwanag ko nung nakaraan na, palagay ko hindi naman ganun. Siguro naman, klaro na din sa atin na hindi yun ang layunin ng Iglesia ni Cristo, na hindi lang makasuhan si Rodante Marcoleta. Kasi kung totoo yung kumakalat na chismis na nakipag-ex-deal na sila sa gobyerno, ayan na, nakita nyo naman kinasuhan na kahapon ng sa Sandigan Bayan si Rodante Marcoleta ng plunder. At mayroon pang 3 kasali doon sa plunder na yan, si Mike Defensor at saka yung 2 funders ni Rodante Marcoleta dyan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw. Katotohanan ang sa harap ng kamera, walang halong